Hello po, my dear. Ah, dito po ako sa area malapit sa bahay ko lang. Nagdalang po yung aking pag-upload dahil na ano po ako dito sa aking lambat. Tuloy-tuloy po ang aking pagtrabaho ng lambat kaya hindi ako makaano ng ibang content. Ito po, mga kananay, hello po kayo dyan. Dito po ako. Ayun. Kung sino po ang gustong matuto nitong paggawa ng lambat ay samahan nyo ako at panoorin. Yan. Ito po ay tinutuhog ko na po ang lambat. Sinasama ko po ang tatlong lambat. Ang isa sa labas ay malaki at ang isa naman po ay maliit. Yan. Ito ang tinatawag na triply. Para po magkasya sila ay aking ipagsama sila. Ito po mga kananay, oh. Yan. Ang paggawa ko nito po ay unahin ko muna tuhugin yung maliit. Yan. Yun po. Ang gustong matuto sa paggawa ng triply. Tapos, ipasok mo itong malaki at saka sa loob ay may isa maliit na lambat at saka ito ay siya. Parang ano po sila. Ang maliit na lambat ay covered ng dalawang malalaki na lambat. Ito po. Yan. Kaya, pasensya na po kayo dahil, yan nga po. Medyo dumalang yung aking pagkuhan dahil nakapokus pa ako to sa lambat. Dahil ginamadayan ko po ito dahil para makahabol sa tag-isda namin dito. Yan. Panoorin lang po ako ninyo. Yan. May mga tao po talaga na gustong matuto sa paggawa ng lambat. Ito po ang ating paggawa ng lambat para maging tatlo sila. Pagkatapos mo nito ay ano na, ihanay na at kuha na sila, yung ipagsama na sila sa tingga, yung tingga sa amin tawagin. Yan, ganyan. Yan po, yan. Dalawa ang ano, kaya tsaga-tsaga lang po kami dito kahit walang ulam. Ay ito po ang nangyari sa akin ngayon. Yan. Kailangan po talaga ay madaliin ko itong lambat para makapaghanap buhay kami. Para brand new, para yung isda ay walang kawala. Kaya ito po ang aming anak buhay dito sa probinsya. Ito po ay pinutol ko itong 50 ang taas ng lambat. Hinati ko po sa dalawa. Tapos itong malalaki po ay nilagay ko po sa, pinutol-putol ko po sa 6 na mata o nuts. Ito po, 6 na ito. Sa loob po ay 25 ang nuts na tinabi ko para siya po ay maganda ang kanyang ano. Kailangan talaga po ang lambat ay may parang may plates ba na hindi mag straight para pag nag ano ay ayun ani ni tita. Ay salamat, may merinda ako kasi ang tanghalian ko ay tinapay lang, walang ulam. Yan. Okay, akin na. Salamat ha. Yan. May mapait yan. Mapait. Yan. Wala namang ano. Akin na lang. Okay, yan lang muna. Madami dyan. Salamat. Wait. Salamat. Ito po ang gustong matuto sa paggawa ng triply. Karamihan po ang gagawa nito ay mga mas mura pa ang edad. Bata pa, hindi katulad sa akin na matanda na. Matanda na si kananay. Sa ilang buwan ay maga 70 na po ako mga kananay. Kaya ito, hanggat may lakas. Kasi yung mga anak ko ay wala pang nakatuto ng ganitong paggawa. Ito po ang binuhay namin noon. Pag brand new lang po ang lambat, ay saglit pag sinwerte ka po ay ano ay minsan po ay naka
ano kami ni Eric sa isang hulugan po ay 30 kilos ang nahuli namin noong unang panahon. Kaya puro kitong o puro samaral. Kaya yan po. Kaya kailangan ito ay matapos kaagad mga kananay para maigamitin ng fishing brother. At saka minsan po ay maghahulog din kami ni Sister Mary nito. Yan lang po ang paggawa ng lambat. Yan. Kailangan kung sinong gusto matuto ay ito po. Panoorin nyo po ako ang paggawa ng lambat. Unahin muna ng tuhog o tuhog sa amin. Pasok yung maliit na lambat sa loob at saka balutin ng dalawang magkasabay ng malalaki. Yan po. Ito po ang gumagawa ng lambat. Tapos po, para walang mali ay dito ko muna, hindi ko muna pinapalusot doon. Ina-review ko po ito kung kailangan po talaga ay makita mo na yung mag-asawa sila o mag-partner sila. Kasama yung lambat sa loob. Yan po. Ang nagagawa ng triply. Yan. Pag walang mali, yun. Idiretso mo na po, yun. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing. Thanks God mga kananay dahil binigyan pa niya ako ng kaalaman or para gumawa ng ganitong kasi ito po ang binuhay ko sa aking 6 na anak nung unang panahon. Sa pangingisda lang po. Yan po mga kananay. Ang gumagawa ng triply. Kaya kung gusto mong matuto po, yun po ang Ang nylon po nito, ang labas po ay 0.25 ang knots, ang laki ng nylon. Tapos ang sa loob ay 0.20 para yung isda ay madaling mahuli dahil malambot siya. Yan. Para ang isda na lalo ang samaral ay madaling mahuli siya. Samaral, danggit, tawag sa amin ay burawis. Yan. Kaya kung kayo mangisda at gusto nyong matuto na magawa ng triply, ito po ang ninyo, panoorin mo para matuto kayo. Yan. Pagtapos nung ito, ihanay na po ito at ikabit yung pamato mga kananay. Yan. Kaya ito po ang dahilan na nagdalang po ang aking pag-upload ng aking pag-video dahil nakatutok pa ako dito sa lambat na kailangang matapos talaga. Binamadalian po ito. Ang paggawa ng lambat po mga kananay ay kung sa akin ay mahirap talaga. Kahit taglamig ay mapawisan ka talaga sa nagaandar yung utak mo dahil konting pag ito mga kananay hindi mag-asawa, hindi mag-partner at saka magtalim sa iba ay hindi na ito straight ang tingin sa ilalim pag nahulog ito. Ganun na ang lambat hindi na straight. Tapos ang isda ay hindi na yun sila maglusot, magbulsa. Sa aming tawagin magbulsa. Yan. Yan, ganyan mga kananay Yan. Ganyan po, kailangan partner po ang paggawa ng lambat. Katulad nito mga kananay. Halimbawa, itong lambat ay itong mga kananay ng ganito. Pag ito ay parang katulad ng isda. Pag hinulog mo yan ganyan, yun, ito po ay nagabulsa. Nagabulsa ang tawag nito mga kananay. Yun. Yan.
sino po ang interesado o interested sa yung aking mga viewers dyan, ay ito po. Hanggang sa matapos po ito, oh. Marami pa po, oh. Yun. Yan. Kaya, back to back po ang pagtuhog nito. Pag sanay ka na po nito, ay saglit lang to mga kwan. Pero pag ikaw ay baguhan pa, napakahirap magpaturo nito. Yung mga viewers dyan na mahilig sa dagat at gustong gumawa ng triply. Ito po ang triply. Triply ang tawag sa amin dito mga kananay, kasi pag ang isda ay hindi na makalabas. Kasi covered siya ng 3 lambat sa isang hanay. Yun. Tapos ito mga kananay, pagtapos nito ay hindi pwedeng kaagad kailangan reviewin. Kasi pag nagkamali ay pwede mo pang ulitin. Yan. Yan po ang ugali ng paggawa ng triply. Ito pong hanap buhay ay una itong namin sa natutunan sa taga Batangas, Batangginyo. Kasi may mga tauhan kami noon na taga Batangas na itong hanap buhay niya, nakapagawa siya ng motor. Yun, siya ang nag-ano nito. Medyo nag-alwan ang kanilang buhay. Ay, yun ito pa. Noon pati mga kananay, noon ang panahon na 19th century po ay ano pa, ang isda noon ay marami pa. Pag sinuwerte ka, saglit ang isda na isang sako. Yun. Tapos ito po mga kananay, ay reviewin mo ulit. Yan. Ganyan. Kailangan mag-partner talaga yung tinutuhog mo. Yun. Ganun. Yan po. Yan. Okay. Ayos. Habang namamahinga, merinda tayo ng niyog. Yung maano sa buko. Alam mo makanana yung gagawa ng lambat pag gutom. Madali kang gutumin. Rock. Pahinga-hinga muna sa lambat mga kananay. Kasi dito yung aking manugang, si Ambit. Parang may huli yata galing sa laot. Yan. Hala, sige Marie. Yan. Puntahan natin yung ating manugang. Tingnan natin kung ano ang huli. Yan. Hello, kayo dyan. Lugar relax po ang aking trabaho nito. Oh, Bet! Musta? Magutom. Kasi pamula kanina, walang pagkain. Yan. Yan. Aroy, puro mamsa. Saan nahuli? Dito lang banda? Sa unggay. Sa unggay? Yan ang huli nyo lahat? Aroy. Grabe. Yan. Ito na naman. Good size. Saan natin dalhin? Huwag mong iano sa ano. Kailangan medyo mataas. Gutom. Oh, Ding. Gutom na daw, Ding. Walang kain-kain. Ding, siguro. O yan. Mga, ano mong mga 2:30. Bit. Kain mo na. Yan. Talagang si Ambit ay walang sawang taga. Ito ang maganda lang mga kananay sa amin. Pag makaswerte nga taba. Katatapos lang bagyong Inday. Kain mo na kayo. Diyan po. Ang aking na puntahan si Ambit. Nakahuli na naman ng 5 talakitok. Dito lang maganda sa amin mga kananay. Pag swerte ka nga talaga. Yan. Hello Marie. Ang ganda na Marie ng ano mo. Yan. Ng mais. Wow. Talagang sigurado. Itong aking kumari mga kananay ay kung maggamas talaga ay talagang parang wala nang ano hindi na talaga sisibol ang damo.
Aray. Yan. Ubos-ubos talaga eh. Ay, talaga naman. Sigurado gid talaga. Ay, abo. Birin mo oh. Parang hindi na yata magsibol itong damo na ito. Yung palinis-linis ka talaga eh. Samantalang yung akin doon mga kananay, oh, gaberde lang. Yun. Gaberde yung aking maisan doon. Pero konti lang mga kananay yung aking mais doon. Oh. Okay lang yun. Tama-tama lang sa akin. Talaga naman. Itong kay kumari ko ay medyo malapad-lapad itong maisa niya. Tsaka doon kanday gin banda. Huli yung natanim. Yun oh. Ito ang kay kumari at ang akin sabay ito tinanim. Yan. Siguradong may kakainin talaga kaming mais. Kaya ito po ang aking lambat ngayon. Update lang po ako mga kananay sa aking lambat. Yan. At hanggang dito lang muna ang aking paggawa ng lambat at hapon na. Mag-comment lang po kayo, share, and subscribe sa aking channel. Hanggang dito lang po ang aking video sa aking paggawa ng lambat. Thanks for watching mga kananay. Yan.